Magandang araw mga bata! Muli ako ang inyong guro na si Rowie D. Salangsang sa inyong Araling Panlipunan. Bago tayo magsimula, inaanyayaan kong tumayo ang lahat para sa ating pambungad na panalangin. Aris, maaari ka bang pumunta sa harapan upang pamunuan ang ating dasal? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Muli, magandang araw mga bata! Bago tayo bumalik sa inyong upuan, maaari bang pulutin muna natin ang kalat at siguraduhin ninyong malinis ang inyong uupuan? Malinis na ba? Magaling! Para naman sa presidente ng ating klase, may absent ba ngayong araw? Mahusay! Noong nakaraang araw ay napag-aralan natin ang mga climate change. Ito ay sa aspektong politikal, pang-ekonomiya, at panlipunan sa ating bansa. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang laro sa pamamagitan ng 4 picks, 1 word. Pamilyar ba kayo sa larong iyon? Mahusay! Bago tayo magsimula, may nais muna akong ipakilala sa inyo. Kilala niyo ba siya? Yes? Clarissa? SpongeBob! Mahusay! Alam niyo ba na si SpongeBob ay maituturing na isang Boy Scout? Yes, dahil si SpongeBob ay matalino, laging handa, at masiyahin. Gusto niyo bang maging kagaya ni SpongeBob? Magaling! Si SpongeBob ang ating makakasama sa ating laro. Excited na ba ang bawat isa? Hindi ko kayo marinig, class. Excited na ba ang bawat isa? Magaling! Para sa ating laro, ito ay ang tinatawag na 4 picks 1 word. Pabilisan ng bawat mag-aaral or isa sa inyo sa pagtukoy sa mga bawat larawan na aking ipapakita. Handa na ba ang lahat? Mahusay! Para sa unang laro, makikita ninyo na may mga basura. Mahusay! Ano pa ang inyong nakikita? Truck na nagkukolekta ng basura. Magaling! Sige nga, Justin, ano ang tamang sagot? Waste management. Mahusay! Para naman sa susunod, sige nga, Justin. Ano ang pinapakita ng larawan? Pagbaha. Tama. Ano pa? Sige nga, Fiona. Ano ang tamang sagot? Flash flood. Mahusay. Para naman sa susunod, sige nga, Javier. Ano ang tamang sagot? Deforestation. Mahusay! Mahusay! Ang ilan sa mga nabanggit ay mga suliraning pangkapaligiran na kalimitang nararanasan sa ating sariling pamayanan. Upang magkaroon tayo ng idea tungkol sa aralin natin ngayon, magkakaroon ulit tayo ng isang laro. Ang saya naman ni Justin. Kayo ba? Excited na ba ang lahat? Magaling! Ito ay tinatawag na unlock the code. Palitan lamang ang titik ng bawat bilang sa loob ng kahon ayon sa pagkakasunod-sunod ng alpabetikong Ingles upang mabuo ang mga code o pangalan. Sige nga, subukan natin. Roan, alam mo ba ang sagot? Pagkasakit. Nakakatakot naman yan, ang galing. Para naman sa susunod, sige nga, Ella, ano ang tamang sagot? Pagkahirap. Para naman sa susunod, na panghuli ay, sige nga, Biray, ano ang tamang sagot? Pagkamatay. Nakakatakot naman. Ang mga code na inyong na-unlock ay ang mga halimbawa na posibleng mangyari kapag hinayaan nating maipagpatuloy ang mga suliraning ito sa ating sariling pamayanan.
Mahalagang natutukoy ng bawat mamamayan ang mga suliraning pangkapaligiran na ating nararanasan sa ating sariling pamayanan. Makakatulong ito ng malaki sa pamamalaging handa upang makaiwas sa mga pinsalang dulot ng mga panganib at kalamidad. Marami sa mga suliraning pangkapaligiran sa sariling pamayanan ang resulta ng mga hindi tamang gawain ng mga tao sa kani-kanilang lugar. Kaya ang isang paraan upang matukoy ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan ay ang tuklasin ang mga kapabayaan o hindi makakalikasang aktibidad ng mga tao na nagaganap sa pamayanang kinaroroonan gaya ng bayan, barangay, baryo, village o subdivision. Waste management at polusyon. Sa pollution index ng Nobeo.com, halos taon-taon na lamang ay kasama na ang Maynila sa top 10 na itinuturing na pinakamaruming syudad sa mundo. Kabilang naman sa top 100 ang Makati, Quezon City, Cebu, Baguio at Davao. Mataas ang level ng polusyon sa mga urban na dakong gaya ng mga syudad dahil na rin sa malaki at mabilis pang nadadagdagan ang kanilang populasyon at marami ang nalilikhang basura mula sa pabrika at iba pang commercial establishments. Sa makatuwid, hamon sa mga pamayanang ito ang ukol sa waste management o maayos at sistematikong at epesyenteng proseso ng pag-aasikaso ng mga basura. Waste management at polusyon. Suliranin ang polusyon sa hangin sa mga pamayanan kung saan ay marami ang mga pabrika, marami ang mga naninigarilyo at dinaraanan ng mga maraming sasakyang nagbubuga ng usok. Sinasabing ang mga sasakyang diesel ang pangunahing pinagmumulan ng polusyon sa hangin. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization class, ang hangin sa Maynila, Baguio, Cebu at Davao ang pinakamarumi sa Pilipinas. Ang polusyon sa lupa ay mapanganib sa mga komunidad na ang mga sakahan ay ginagamit na labis na pagpamamatay ng insekto, pestidyo at mga organikong pampataba. Gayun din ang mga pamayanang pinagtatapunan ng mga basura, dump sites, lalo na kung galing sa mga ospital at pabrika. Para naman sa pagbaha, flash flood at deforestasyon. Para sa mga pamayanang naiipunan ng tubig dulot ng pagbabara ng mga basura sa mga daluyan nito, pagbaha ang karaniwang kinakaharap ng suliranin. Binabahari ng mga komunidad na likas na mababa gaya ng mga Kamanava. Ito ay binubuo ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Iba-iba naman ang dahilan kung bakit lagi ring binabaha kapag umuulan ng Maynila. Gaya ng Pateros, Pasay, Makati, Parañaque, Mandaluyong, Taguig, Las Piñas at ilang dako sa Quezon City. Madalas ding bayangin ang maraming dako sa mga lalawigan ng mga Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Kalinga Abra, Ifugao, Surigao del Sur at del Norte at Agusan del Sur at del Norte. Ang Pilipinas ay bansang madalas ulanin, lalo na at ito ay madalas daanan ng mga bagyo na may dalang malalakas na pag-ulan. Kaya sa maraming pamayanan sa bansa, ang problema ay hindi ang pagbaha, kundi ang maging napipintong flash flood at landslide. Ang deforestasyon ay kahugnay ng pagbaha, flash flood at landslide sapagkat ang mga pinuputol na mga puno ay nakakatulong sa pagsipsip ng tubig at pagkontrol sa lupa upang huwag gumuho. Ang depresyon, kung gayon, ay ugat ng mga suliranin sa mga komunidad, sa mga kabundukan o kagubatang mayroong malawak na laging. Ang deforestasyon ay sinasabi rin sanhi ng pagdagsa ng mga daga sa pamayanan.
ng mararanasan ng maraming bayan sa Samar. Ang malawakang pagdagsa ng mga daga, isinisisi ito sa pagkakalbo sa kagubatan sa relihiyon. Ang pagkawala ng kagubatan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga hayop na sumisila sa mga daga. Lumipat ang mga daga sa kabahayan ng mga tao upang humanap ng makakain na makalbo ang mga kagubatan. Para naman sa susunod, mayroon tayong mining, quarrying at landslide. Ang mining at quarrying ay sinasabi na nagdudulot ng landslide sa ilang pamayanan. Higit 30 ang namatay at daan-daan ang hindi nakita sa isang matinding pagguho ng lupa, class, na naganap noong Enero 2012 sa Pantukan, Mindanao, isang bayan na umaasa sa pagmimina. Sa panahon naman ng Bagyong Umpong noong September 2018, gumuho rin ang bundok na minimina sa Itogon, Benguet na kinamatay ng 50 katao. Yun ang sinasabi ko sa inyo, class. Kapag nagiging pabaya tayo, maaaring ito magdulot sa pagkahirap at worse, pagkamatay. Natabunan ng mga bahay ng mga minero sa ibaba ng bundok habang nasa loob ang mga ito kasama ang kanya-kanyang pamilya. Illegal mining ang itinuturong salarin. Ilang araw matapos ang trahedya sa Itogon, gumuho rin ang bundok sa Naga City, class, sa Cebu at natabunan ang mga bahay sa paanan nito. Mahigit 70 naman ang namatay, marami rin ang hindi nakakita. O marami din ang hindi nakita. Quarrying naman ang sinasabing sanhi ng trahedyang ito. Gayunpaman, hindi may patigil ng lubusan ang quarrying sa bansa sapagkat marami ang maaring magmahal ang construction supply gaya ng semento at mga graba. Mahusay! Naintindihan ba ang diskusyon ngayong araw na ito? Mahusay! Para naman sa ating aktibidad, kung nakikita niyo sa aking screen, class, piliin ang isang suliranin pangkapaligiran sa sariling pamayanan. Pipili lamang kayo kung deforestasyon, landslide, ang pagbaha. At tapos, class, aalamin lamang ang sanhi at epekto ng inyong napiling suliranin. Isipin at ipresenta ang mga solusyon at takbang na maaring gawin upang tugunan ang suliranin. Mahusay, class! Ang galing nyo naman! Lahat ng sumagot sa harapan ay magagaling kung ano ang mga iba't ibang klase ng suliranin at kung ano ang posibleng maging solusyon nito. Sana, class, pakaisipin natin palagi na huwag sana tayong umabot sa pagkamatay, pagkahirap, at iba't iba pang klase ng suliranin. Para naman sa ating susunod na aktibidad, para lalo pa ninyong maunawaan ang ating aralin ngayong araw, punan ang graphic organizer ng mga maaring solusyon upang maiwasan ang mga suliraning pangkapaligiran. Nakikita nyo ba ito, class? Mahusay! Para naman sa ating pagtataya, tukuyin ang suliraning pangkapaligiran na inilalarawan ng mga sumusunod na pangungusap. Bilugan lamang ang titik ng tamang sagot. Maaari nyo ba itong sagutin sa loob lamang ng 5 minuto? Mahusay! Magaling, class! Sana naman ay nag-enjoy kayo ngayon sa ating klase. Sige nga, Aris. Sabihin mo nga kung ano ang iyong natutunan ngayon. Tama! Patungkol sa deforestasyon, landslide, mga iba't ibang klase ng suliranin, at ang mga posibleng mangyari kapag nagiging pabaya tayo. At inaasahan ko sana na maging kagaya kayo ng ating kaibigan na si SpongeBob. Dahil si SpongeBob, isa siyang may tuturing na Boy Scout or Girl Scout. Dahil si SpongeBob ay matalino, laging handa at masiyahin. Para naman sa ating takdang aralin, bibigay ko ito mamaya, maaari nyo itong ipasa bukas sa oras ng ating susunod na klase. Muli, ako ang inyong guro na si Rowie T. Salangsang, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Paalam!